Usapang kalusugan at pampabeauty naman tayo. Pasintabi po ha sa mga nag-aalmusal. Alam niyo po bang feeling na yung todo outfit po kayo pero hindi mo maitaas yung leki-leki, yung kilikili mo dahil dun sa tinatawag na chicken skin? Oh, 'di ba pag nagsasayaw sa mga club, alam mo nang pag may mga tinatago. Paano ganito yung lang, sayaw? hey! ganito lang yung pag mo, ay, kamusta? Kapag tumawa ka, imbis na, hindi, ito lang. Ganun lang. Kaya, ikukonsulta po natin yan ngayon sa ating fresh na resident morning doctor, Doc Richard. Doc Richard, can I just say, na parang lagi kong iniisip na buti na lang, nandito si Doc Richard. Meron tayong mga matatanong at napaka-practical nitong mga pinagdadaanan natin, no? Doc? Okay, Angela, Mami Dimples, problema talaga ng ating mga kapatid ang chicken skin. Kahit pa nga kung ano-anong produkto na ang gamitin nila, panoorin natin to. Diyahe raw para sa 45 anyos na si Loisa na itaas o ipakita ang kanyang kilikili. Mayroon kasing tumutubong maliliit na butlig sa kilikili niya. Nung dalaga ako, wala naman eh. Ngayon na nagkaroon na ako ng mga anak, yun, nagkaroon na siya ng ganun yung kilikili ko. Meron parang mga butlig-butlig. Bukod sa bawas confidence, may discomfort ding dulot ang chicken skin ni Loisa. Sobrang kati na ang sarap-sarap mong kamutin. Pag nakamot mo siya ng husto, sobrang hapdi. Tapos namumula-mula. Ilang produkto na raw ang sinubukan ni Loisa para mapakinis ang magaspang niyang kilikili. Pero lahat ng ito, walang talab sa kanyang chicken skin. Natry ko yung kalamansi kaso ang ang hapdi eh. Minsan naglalagay ako ng lotion. O kaya minsan cream naman. Kung saan maging hawa yung pakiramdam ko hindi nangangat eh. Paano nga ba maaalis ang chicken skin? Alamin ang sagot sa Balik Kalindog. Doc, ano ba itong chicken skin? Pwede bang paki-explain? Hindi pala ito yung parang nakakain lang. Masarap yun. Masarap yun. Pero hindi ito yun, ha? Hindi ito yun. Okay, so ang terminong medical talaga ng chicken skin ay keratosis pilaris. Yes, napakapangkaraniwan talaga ng kondisyon nito. So ang sanhi nito ay natatrap o bumabara yung keratin dito sa balat. Kaya nagkakaroon ng parang butlig na maliliit na parang balat ng manok. Pero paano yun, Paano yung ginagamot? May pag-asa ba na mawala yun, kuminis ulit yung kilikili ng isang tao? Oo, pwedeng-pwede. Pwede silang gumamit ng mga emollients, ganyan. Pwede silang gumamit ng mga moisturizer. Kasi napaka-dry kasi ng area na yan. Doc, bago yan, gusto ko munang tanongin, bakit ba kasi nagkakaroon ng chicken skin sa kilikili? Kasi di ba you were saying na meron siyang ibang parts pwedeng lagyan. Oo, pwede. Okay. So sa kilikili, maliban sa keratosis pilaris, ang mga ibang sanhi ng chicken skin sa kilikili ay unang-una, friction. So yung friction yung kapag nagsuot ka ng masikip na damit, kumikis-kis siya kadalasan yung doon sa kilikili. pang-gym. Yes, okay, mga jersey. So maliban sa friction, pwede din yung pag-aahit. That's right. So kapag mahilig ka mag-ahit, magpa-wax, magbunot ng buhok sa kilikili, very prone yan. Oo. Pagtambay ka pa man din, di ba? Alam mo, pag nasa probinsya ka, pag bored ka, tambay ka, nag-chani. Tapos nag-uusap kayo, nagmamarites. Talent yun, ha? Oo. Tapos pwede rin ang paggamit ng mga deodorants na matatapang. Kasama yan. At panghuli, nasa lahi na talaga siya. Genetics, tama. Namamana. Namamana ang chicken skin. Oh my gosh. Pero ano po yung mga sintomas ng chicken skin? Okay, so ito yung mga sintomas na kailangan tignan kapag may chicken skin. Madalas, magaspang yung balat, tapos tumutubo yung mga maliliit na butlig na parang balat ng manok. Tapos pwede din itong mamula o mangitim. Sobrang katin ito, at saka ito ay nagbabalat din. Ay, ganun. Parang ano siya, yung parang flaky siya, ika nga. O bakit? Eto, Doc naman, meron ba tayong mga produkto na pwedeng gamitin para maalis yung chicken skin? Kung meron ka, ano ba yung mga active ingredients na dapat present sa products na inilalagay mo? Yes. So mga kapatid, ito po ang mga active ingredients kontra chicken skin. Titignan po natin kung meron siyang alpha-hydroxy acid, gaya ng lactic at glycolic acid, mga salicylic acid, retinoids kagaya ng tretinoin o adapalene, mga ceramides, hyaluronic acid,
niacinamide, kojic acid, o vitamin E. So, ito kasi yung mag-moisturize doon sa balat natin. Parang naalala ko yung salicylic acid pang mga may tigyawat, di ba? Yes, pero pwede din yan sa chicken skin. So, ngayon, syempre, ang tanong, paano may iwasan? Lalo na sinabi mo kanina, Dok, pwede rin siya namamana. So, mga kapatid, ito po ang mga tips kung paano maiwasan. Unang-una, i-exfoliate po natin ang ating balat. Gumamit po tayo ng moisturizer. Iwasan po natin ang pag-ahit, iwasan din ang paggamit ng deodorant na matatapang, at iwasan ang masisikip na damit. Ayun, ang dami na naman natin natutunan. I'm sure marami sa mga kapatid natin ang talagang tumutok at screenshot yan para maalala natin. Maraming salamat, Doc Richard. Thank you, Doc. Aabangan pa namin ng mga balik-alindog tips mo pa para sa amin. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.